Bumaba si Rafael mula sa kanyang kotse. Mabilis niyang sinuri ang paligid habang hinihigpitan ng kapit sa suot na itim na hoodie. Alam niyang hindi siya dapat magtagal sa kalsadang ito. Tinutugis siya at kung tama ang hinala niya, hindi magtatagal ito bago siya mahanap. Mabilis siyang pumasok sa isang makipot na eskinita. Nilalampasan ang mga nakaparadang tricycle at nakahilerang tindahan ng street food. Nasundan ba ako? Bulong niya sa sarili habang palihim na lumingon. Isang itim na SUV ang biglang huminto sa kabilang kalsada. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking may suot na leather jacket. Mukhang isa ito sa mga tauhan ng sindikatong planong patayin siya. Napamura si Rafael sa isip. Mabilis siyang tumakbo sa gilid ng palengke. Sumuot sa makitid na daan patungo sa isang masukal na bahagi ng barangay. Ang pawis niya ay humahalo na sa ulan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta at wala rin siyang plano kung paano niya ito malalampasan. Ang alam lang niya, hindi siya pwedeng mahuli ng mga ito. Sa kabilang bahagi naman ng barangay, ay nasa regular na ehersisyo si Blair. Dating sundalo si Blair at kamakailan lang nag-resign nang muntik na siyang mawalan ng buhay sa huling misyon niya. Hawak niya ang isang matibay na kawayan. Pigil hininga niyang sinukat ang target na nakatali sa puno at isang improvised na punching bag na gawa sa lumang sako at buhangin. Focus, Blair. Bulong niya sa sarili. Sa isang mabilis na ikot, kasabay ng buo niyang lakas, hinampas niya ang kawayan. Sa kasamaang palad, hindi niya napansin ang isang anino na mabilis tumaan mula sa likuran. Isang malakas na sigaw ng lalaki ang narinig niya bago bumagsak ito sa putikan. Nanlaki ang mga mata ni Blair. Anak ng... Mabilis siyang lumapit sa lalaki na tamaan. Laking gulat niya nang makita ang maamong mukha nito. Kahit gusgusin na itsura dahil sa putik at pawis, mukha itong mayaman, malinis ang kamay at mamahalin ang suot. Alam niyang hindi tagaroon ng lalaking aksidenteng nahampas niya. Hoy! Gising! Di ko sinasadya, sorry! Tinapik-tapik niya ang pisngi nito, pero hindi na ito nagmulat ng mata. Tinignan ni Blair ang paligid at walang ibang tao kundi siya lang. Kung iiwan niya ito, baka mapahamak palalo. Utik! Napamura siya. Wala siyang magagawa. Dapat niyang dalhin ito sa bahay niya bago may makakita. Napabuntong hininga si Blair bago hinila ang braso ng lalaki. Pinasan niya ito sa balikat na parang sako ng bigas. Ang bigat mo! Reklamo niya, pero hindi siya tumigil sa paglalakad. Sa di kalayuan, isang itim na SUV ang dumaan sa kalsada. At hindi namamalayang ang hinahanap nila, kasalukuyang buhat ng isang babaeng dating sundalo, patungo sa isang bahay na gawa sa kahoy sa gilid ng kagubatan. Dahan-dahang iminulat ni Rafael ang kanyang mga mata. Naninibago sa liwanag na dumadampi sa kanyang muka. Masakit ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang likod. Napansin niyang hindi pamilyar ang paligid. Nasa isang maluwang na silid siya. May simpleng kama at bukas na bintana kung saan pumapasok ang malamig na simoy ng hangin. Biglang bumalik sa isip niya ang nangyari. May mga lalaking humahabol sa kanya. Tumakbo siya. May pumalo sa ulo niya. Tamang sabihin, may tumama sa ulo niya. Napabalikwas siya ng bangon habang nanlidisik ang mga mata at agad hinanap ang anumang bagay na maaari niyang gamitin bilang sandata. Napansin niyang may bakal na tubo sa isang sulok, kaya mabilis niya itong dinampot at mahigpit na hinawakan. Pero bago pa siya makatayo ng tuluyan, napatigil siya sa nakita sa labas ng bahay. Isang bakanting espasyo. Malapit sa veranda, naroon ang babaeng seryosong nag-iensayo. Nakasando at fitted na jogging pants, kita ang hubog ng katawan. Pero hindi nawawala ang pagiging babae kahit may abs na ito at muscles sa braso.
Malalakas ang suntok na pinapakawalan nito sa punching bag na gawa sa sako at buhangin. Napanganga si Rafael. Hindi lang dahil sa galing nito sa combat training, kundi dahil ang babae mismo. May kagandahan pero astig kong tingnan. May bahagyang pawis ito sa noo, pero imbes na magmukhang haggard, lalo pa nitong pinatingkad ang natural na ganda. Wala pang ilang minuto, napansin niyang tumigil ito sa ginagawa at tumingin sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Naningkit ang mata ng babae. Gising ka na pala. Muling napatayo ng maayos si Rafael. Itinaas ang hawak na tubo. Sino ka? Nasaan ako? Nagtaas ng kilay si Blair sa reaksyon ng lalaki. Talagang hahampasin mo pa ako ng bakal? Matapos kitang sigipin? Tumulong ka ba talaga o ikaw ang humampas sa akin? Singhal na Rafael. Tumikim si Blair at iniwas ang tingin. Aksidente yun. Ikaw yung humampas sa akin? Sinabi ng aksidente eh. Balik ni Blair at inikot ang mga mata. Wala akong balak patayin ka. Kung gusto kitang patayin, edi sana hindi na kita dinala dito. Hindi pa rin kumalma si Rafael. Bakit mo ako dinala dito? Nagpatuloy si Blair sa pagbibihis ng training gloves. Tila walang paki sa usapan nila. Kasi kung iniwan kita sa putikan, malamang, inakita na sa'yo at nalaman nilang tinutugis ka. Natigilan si Rafael. Napansin niyo ni Blair. Kaya siya naman ang tumingin ng matalim. Kahit di mo sabihin halata sa kilos mo na may humahabol sa'yo. At kung sino man sila, siguradong delikado sila. Kaya kung gusto mo mabuhay, huwag kang magtaray sa tao nagligtas sa'yo. Hindi makasagot si Rafael. Ngumiti ng mapang-asar si Blair. Silence means yes, Rafael. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Gulat na sambit na lalaki. Napabuntong hininga si Blair at itinuro ang pitaka niya sa ibabaw ng mesa. Nasa ID mo, tanga. Napangiwi si Rafael. Matagal nang hindi siya napagsabihan ng ganito. Pero sa halip na mainis, may kung anong aliw siyang naramdaman sa ugali ng babaeng ito. Ibinalik niya ang tingin sa pitaka niyang nasa mesa, saka bumuntong hininga. Fine, pero hindi ibig sabihin, magtitiwala na ako sa'yo. Ngumisi si Blair, saka tumayo mula sa kanyang training area. Ayos lang, wala rin naman akong tiwala sa'yo. Napasinghap si Rafael na sobrang pagkaprangka nito. Seryoso ka? Kung hindi lang dahil sa itsura mo mukhang isang mayaman na napadpad sa maling lugar, iniisip ko ngang baka isa ka sa mga kriminal na tumakas mula sa batas. Tumikim si Rafael at lumayo ng bahagya. Kung ganun, ba't pa ako dinala dito? Bumuntong hininga si Blair, saka umupo sa harapan niya. Instinct. Kahit paano alam ko hindi ka masamang tao. Tahimik lang si Rafael, habang pinagmamasdan si Blair. Wala man lang kaabog-abog itong sumagot. Diretsahan, at mukhang walang pakialam sa paligid. Nag-inat si Blair, saka tumingin sa kanya, na hindi man lang tinatago ang inis. Sabi ko na nga ba, pabigat ka. Napakunot noo si Rafael. Ano? May itsura ka nga, pero mukhang maarte ka. Sagot ng babae habang tinatanggal ang gloves niya. Mukhang sanay ka sa marangyang buhay. Kaya imposible na mabuhay ka dito nang hindi nagrereklamo. Hindi niya alam kung insulto ba yon o ano. Pero bago pa siya makasagot, biglang umalingasaw ang amoy ng niluluto mula sa kusina. Lumingon si Rafael at napansin ang isang maliit na dining table. May nakalatag na pinggan, isang plato ng mainit na kanin, at isang prito ng tuyo. Sa tabi nito, may nilagang itlog at hiniwang kamatis. Anong klaseng pagkain to? Tanong niya, dahil ngayon lang niya napansin ang masangsang na amoy ng tuyo. Almusal. Walang emosyon na sagot ni Blair habang naupo sa harap ng mesa. Kumuha ito ng kanin at sinawsaw ang tuyo sa suka. Ano? Kakain ka ba o mag-iinarte ka na lang habang buhay? Pinanood ni Rafael kung paano ito kumain ng walang pakialam. Napansin ni Blair na hindi siya kumilos sa pwesto niya, kaya tumigil ito at pinanlakihan siya ng mata. Oy, hindi kita dinala dito para tumunga nga dyan. Kain na! Napasinghap si Rafael.
Wala bang ibang pagkain? Umangat ang kilay ni Blair. Anong gusto mo? Steak? Salmon? Wagyu beef? Sinamahan pa ito ng sarkastikong ngiti. Napangiti si Rafael nang alanganin sa tuyo. Hindi ba pwedeng bacon o kahit hotdog man lang? Muntik nang mabilaukan si Blair sa narinig. Talaga? Nagtatago ka na nga lang, umaarte ka pa? Napangisi si Blair nang makita ang iritasyon sa mukha ng lalaki. Di ka ba kumakain ng tuyo? Tingin mo. Matabang na sagot ni Rafael. Napailing si Blair at biglang kumuha ng isang pirasong tuyo. Alam mo, may kasabihan kami sa military. Kapag gutom ka, lahat ng pagkain masarap. Pero ikaw, mukhang gusto mo yata mamatay sa gutom kaysa kumain ng ganito. Nakakagana ang pagkain ng tuyo. Kaya bawal to sa mga nag-diet. Seryoso kang pagkain ng mabahong isda na to? Ani Rafael na diring-dire. Oo naman, pero kung ayaw mo, edi wag. Mas marami akong kakainin. Kumuha pa si Blair ng isang piraso ng tuyo at nilantakan to ng walang pag-aalinlangan. Pinanood ni Rafael ang babae na parang may nakikitang alien. Napaismid siya. Pero nang muling sumingaw ang amoy ng tuyo, napaubo siya at napapikit. Diyos ko, parang laso niya sa ilong. Napahagalpak ng tawa si Blair. Ang arte mo? Wala ba nagpakain sa'yo ng ganito kahit minsan? Baka naman sa steakhouse ka lumaki. Hindi ko kasalanan kung may budget ako pang steak. Oo, edi ikaw na. Pero ngayon wala kang choice. Kung ayaw mo mahimatay sa gutom, kumain ka na. Tumingin si Rafael sa mesa, saka kay Blair na patuloy na kumakain. Kumulo ang tiyan niya, tumunog yun. Dinig na dinig ng babae. Tila may sariling isip ito na nagpoprotesta sa katigasan ng ulo niya. Ba't ba yan ang almusal mo? Tanong niya, sinusubukang ipagpaliban ng hindi maiwasang pagkain ng tuyo. Praktikal. Murang ulam, mataas sa protein, malasa. Sagot ni Blair bago tumingin sa kanya na parabang tanga siya. Tsaka pag nasanay ka sa ganitong pagkain, kahit saan ka dalhin ng mundo, mabubuhay ka. Napakurap si Rafael. Teka, so, ibig sabihin, kahit nasa gitna ka ng disyerto, makakahanap ka ng tuyo? Hayop! Di yun ang punto ko! Natapik ni Blair ang mesa. Tila nawawalan na ng pasensya. So, anong lesson na almusal na to? Survival training? Exactly! Ngumiti si Blair, pero binabasa niya ang inis sa mukha nito. Alam mo bang sa military, minsan wala kaming choice. Kundi kainin ko ano nandyan. Saging na hilaw, palaka, ahas. Biglang napaurong si Rafael. Wala namang ahas dito, di ba? Wala. Pero kung tutuusin, mas masarap pa nga yung ahas kesa sa tuyo. Kaya hindi ko maintindihan, ba't ang arte mo? Teka, paano mo nalaman na masarap ang ahas? Tanong ni Rafael, napakunot ang noo. Siyempre kinain ko na dati. Napalunok si Rafael. Parang gusto niya nalang tanggapin ang kapalaran at kumain ng tuyo kesa mapilitang kumain ng ibang exotic food. Huminga ng malalim si Rafael at dahan-dahang kumuha ng isang piraso ng tuyo gamit ang isang kamay. Isawsaw mo sa suka para malasahan mo ang magic. Padabog na sinawsaw ni Rafael ang tuyo at sumubo ng maliit na piraso. Nagkatinginan sila ni Blair habang dahan-dahan niya itong ninunguya. Di naman pala ganun kasama. Komento niya. Napangiti si Blair. See? Oh, ano lasa? Medyo maalat. Siyempre, tuyo nga eh. Ano, gusto mo ng gravy? Napapailing na natawa si Blair. Napanguso si Rafael. Hindi naman masama, pero hindi ko pa rin gusto. Hindi pa. Tumango si Blair na parang coach na proud sa estudyante. Pero trust me, sa tagal mo dito, magugustuhan mo rin yan. Napakunot noo si Rafael. Excuse me, sino may sabi magtatagal ako dito? Nagkibit balikat si Blair. Kung maarte ka sa pagkain, paano pa sa ibang bagay? Kailangan mo mag-adjust kung gusto mo mabuhay.
Muling sumandok si Blair ng kanin at nilagay sa plato ni Rafael. Sige, kain ka pa. Nakatayo si Blair sa harapan ng maliit niyang bahay. Pinagmamasta ng madilim na langit, habang iniinom ang natitirang kape sa kanyang baso. Naisip niyang dapat na niyang palayasin si Rafael. Kahit mukhang mayaman ang lalaki, wala siyang pake. Hindi niya problema ang sitwasyon nito. Napansin niyang may itim na SUV na dahan-dahang pumarada sa may kalsada. Noong isang araw pa ito. At alam niyang ang mga ito ang sumusunod kay Rafael. Mukhang delikado to sa mukha pa lang. Aniya sa sarili. 3 lalaki ang bumaba. Malalaki ang katawan, mukhang sanay sa labanan. May suot na leather jackets, kahit mainit ang panahon. Hindi lang yun. Ang paraan ng paggalaw nila, ang paraan ng panunuri nila sa paligid, ay hindi ordinaryo. Hindi sila basta naglalakad, dahil may hinahanap sila. Nagkunwari siyang interesado at tinuloy ang paghigop ng kape. Pero nanatili siyang alerto. Nararamdaman niyang unti-unti silang lumalapit. Tao po. Sabi ng isa sa kanila. Isang matangkad na lalaki may peklat sa pisngi. Lumingon si Blair dito. Ano yon? May hinahanap lang kami. Sagot ng isa pang lalaki. Mas matanda at mukha itong leader. Baka may nakita ka lalaking dumaan dito kagabi? Matangkad, maputi, mayaman ang dating. Di ko alam. Bakit? Sagot niya sa wakas sabay isang tamad na irap. Nagkatinginan sandali ang mga lalaki bago ngumiti ang isa sa kanila. Wala lang. May atraso kasi sa amin yun Gagong yun. Pinapapatay siya ng boss namin. Nanlamig ang dugo ni Blair. Hindi lang pala basta hinahabol si Rafael. Target pala itong patayin. Mabilis niyang tinago ang bahagyang tensyon sa mukha niya at umakto na parang walang pake. Ganun ba? E di hanapin niyo, wala akong alam dyan. Sayang naman, mabait ka sana miss. Ganda mo pa naman. Wala akong pake. Kung wala kayo ibang kailangan, umalis na kayo. Muli silang nagkatinginan. Sandali pa silang nagmatsyag bago nagkibit-balikat ang leader. Sige, pero kapag may nalaman ka, tawagan mo kami. Sige miss, ingat ka. Bumalik sila sa SUV at dahan-dahang umalis. Sa oras na nakalayo na ang sasakyan, napamura si Blair ng mahina. Putik. Agad siyang bumalik sa loob ng bahay, kung saan naabutan niya si Rafael na nakaupo sa hapag. Pagkakita niya, agad lumingon si Rafael. Ba't mas lalo naging suplada ang mukha mo? May mga lalaki nag-aanap sa'yo. Mga taong gustong patayin ka. Yun ang naghahabol sa'yo, di ba? Napakurap si Rafael bago bumuntong hininga. Inuwit. Yun lang reaksyon mo? Ano ba gusto mong gawin ko? Sumayaw ng tinikling habang umiiyak dahil malapit na nila ako makita at patayin? Napapikit si Blair, pinipigilan ng sarili na hindi hatawin ng kawayan ang lalaking ito. Ba't ka ba hinahabol ng sindikato? Concerned ka bigla? Nakangising sagot nito. Hindi ako concerned, ayoko lang madamay. Well, too late. Para dyan. Gusto ko lang malaman kung anong klaseng gulo ang dinala mo dito. Kasi kung masyadong delikado, itatapon na kita sa labas. Biglang sumeryoso ang mukha ni Rafael. Honestly, hindi ko alam. Nagulat na lang ako noong isang gabi na may nakatutok ng kutsilyo sa akin habang natutulog ako. So wala kang ideya kung ba't gusto ka nilang patayin? Not exactly. I mean, there's always a reason, right? But if I had to guess, it's probably because of my family. Family? Nasaan sila ngayon? My parents died years ago. I was just a kid. But when I turned 18, minana ko lahat ng properties, negosyo, everything. And let's just say, not everyone was happy about that. So gusto nilang agawin yung yaman mo? Maybe. Or maybe, someone thinks I shouldn't be alive to claim it. Honestly, I never really paid attention. I had people handling my security. I thought I was safe. Tas bigla na lang may nagtangkang pumatay sa akin. Ang susunod na alam ko, tumatakas na ako. So may-ari ka pala ng malalaking properties.
pero hindi mo alam kung sinong pwedeng may galit sa'yo. Hey, you make it sound like kasalanan ko. Kung ganito kahalaga ang ulo mo, ibig sabihin hindi titigil ang mga yon hanggat di ka napapatay. Nagiging gahaman lang naman ng isang tao kapag pera ang nagiging usapan. Hindi na muling sumagot si Rafael. Alam na ni Blair na totoo ang naging hinala niya. You need a plan. And I need to decide if tutulungan kita o itatapon kita sa labas. So, anong desisyon mo? Depende. Marunong ka ba maghugas ng pinggan? What? If you're staying here, you work at maarte ka sa pagkain, ikaw ang bahala sa paglilinis ng kusina. Ayoko ng palamunin. Kaya tulungan mo na lang ako. Fine. But if I die washing dishes, kasalanan mo. Good. Now let's figure out how to keep you safe and alive. Maagang nagising si Rafael kinabukasan dahil sa malalakas na tunog mula sa labas ng bahay. Parang may kung anong bumabagsak sa lupa. Mabilis siyang bumangon. Nag-inat ng konti at lumabas para alamin kung anong nangyayari. Paglabas niya, agad niyang narinig ang mahinang lagasdas ng tubig mula sa hindi kalayuan. Hinanap niya kung saan nagagaling ang tunog at napansin niyang may maliit na sapa sa likuran ng bahay. At doon niya nakita si Blair. Nakatalikod ito habang naliligo sa ilalim ng sikat ng araw. Wala itong saplot na pang itaas. At bagamat may tela na nakatapis sa iba pang bahagi ng katawan, sapat na ang eksenang yon para patigilin ang mundo ni Rafael. Mabilis siyang umatras. Pero sa malas, natapakan niya ang isang tuyong sanga. Napalingon si Blair. Diretso ang tingin kay Rafael. At sa loob ng isang segundo, nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi pa man siya nakakagalaw, bigla na lang lumipad ang kamao ng babae. Diretsong sumalpok ang kamao ni Blair sa mukha niya. At sa isang iglap, bumagsak siya sa lupa. Minura siya ni Blair habang nagmamadaling hinablot palapit ang tuwalya para balutin ang sarili. Aray naman, di ko naman sinasadya eh. Daing ni Rafael habang hawak-hawak ang kaliwang mata. Ramdam niya agad ang pamamaga nito. Ba't ka nandun? Sinisilipan mo ba ako ha? Galit na sigaw ni Blair at handa na namang sapukin siya ulit. Hoy, di kita sinisilipan ha. Narinig ko lang yung tunog ng tubig. Akala ko may nangyayari sa labas. Napahawak na lang si Rafael sa kanyang bagong black eye at napangiwi. Babae ka ba talaga? Parang may bakal yung kamay mo. Tila naubos na ang pasensya ni Blair. Hindi niya akalain na sa lahat ng problemang pwedeng idulot ni Rafael sa buhay niya. Ang isa sa mga ito ay ang malamang nakakita ito ng isang bahagi ng katawan niyang hindi dapat makita ng kahit sino. Kung gusto mo pang mabuhay, Rafael, magsimula ka ng maglakad papunta sa bahay bago ako makahanap ng matulis na bagay na maitutuso ko sa'yo. Walang nagawa si Rafael kundi sumunod habang hawak pa rin ang mata niyang masakit. At unti-unti na ito nagiging kulay ube. Pumasok agad si Rafael sa bahay. Tuloy pa rin ang pagdaing habang hinihimas ang kanyang namamagang mata. Grabe ka namang manuntok. Dapat sa'yo, isama sa MMA fighter. Reklamo niya at umupo sa isang kahoy na upuan. Makalipas ang ilang minuto pumasok na si Blair. Suot ang isang maluwag na sando at shorts. Pero ang kilay niya, hindi pa rin bumababa sa inis. Kaya ka nasasaktan dahil may pagka-abnormal ka. Singhal niya, sabay abot ng isang yelo na binalot sa tela. Tinanggap naman yun ni Rafael at agad inilagay sa mata niya. Ang OA mo eh. Sabi ko nang hindi ko sinasadya. Hindi ko kasalanan kung mukha kang manyak. Hoy, wag mo akong pinagbibintangan ng ganyan. Napairap si Rafael. Pero alam niyang wala na siyang panalo sa usapang to. Lumipas sa mga araw at kahit anong inis ni Blair kay Rafael, hindi niya may tatangging nag-a-adjust na ito sa buhay probinsya. Sa una, hindi niya akalaing mabubuhay ang isang mayamang tulad ni Rafael sa lugar na halos walang signal at advanced na teknolohiya. Pero nasanay agad to. Hindi ko alam kung nasasanay na ako o tinatanggap ko na lang ang kapalaran ko. Ani Rafael, habang tinutulungan siyang mag-igib ng tubig isang umaga. Kapalaran mo maging pabigat?
Irap ni Blair at walang kahirap-hirap na binuhat ng isang timba. Uy, unfair ah, may ambag naman ako. Reklamo ni Rafael, kahit halata namang hindi siya sanay sa pagbubuhat. Napansin ni Rafael ang peklat sa tiyan ni Blair. Napakunot ang noo niya. Saan mo nakuha yan? Napatingin si Blair sa sarili niyang tiyan at saglit na natigilan. Sa huli, nagkibit-balikat siya. Dati kasi ako sundalo. So hindi na dapat yan ikabigla. Nanlaki ang mata ni Rafael. Wait, what? Bingi ka ba? Sundalo ako. Isang combat medic. Muntik na ako mamatay sa isang operasyon. Akala ko talaga tapos na buhay ko. Pero kita mo naman, buhay na buhay pa rin ako. Tahimik lang si Rafael habang iniisip ang sinabi ng babae. How did you survive? Tanong niya sa mas seryosong tono. Pinilit ko. Hindi ako papayag na mamatay nang hindi ko pa nagagawa ang gusto kong gawin sa buhay, no? Napaisip si Rafael ng ganon. Hindi siya sigurado kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Kung tutuusin, parang wala naman siyang direksyon, lalo na ngayon. Tahimik na nagpatuloy sa pag-iigib si Blair, habang si Rafael naman parang may gustong itanong, pero nagdadalawang isip. Ilang sandali pa hindi na siya nakatiis. So kung dati kang sundalo, ba't nandito ka ngayon sa lugar na to? Matagal nang tapos ang buhay ko sa military. Pagkatapos ng misyon na yon, napagtanto kong hindi ko gustong gugulin ang buhay ko sa gera. Gusto ko naman mamuhay ng tahimik. Ganun ba talaga yon? Para bang isang araw, bigla mo nalang napagtanto na hindi mo na gusto ang ginagawa mo? Ganun nga. Minsan, akala mo, yun ang landas mo habang buhay. Pero, kapag dumaan ka sa matinding pagsubok, mag-iiba ang pananaw mo. Makikita mo kung ano talaga ang mahalaga. Natahimik si Rafael. Naisip niya kung gaano kadaling sabihin, pero sobrang hirap gawin. Mula pagkabata, sanay siyang may ibang taong nagdedesisyon para sa kanya. Security, negosyo, pera, lahat nakaayos na. Pero ngayon, wala na ang lahat ng yon. Ngayon, nasa isang maliit na barangay siya. Natutulog sa isang simpleng bahay. Nag-iigib ng tubig kasama ang isang babaeng parang mas matibay pa kaysa sa lahat ng kilala niyang lalaki. Napansin ni Blair ang malalim na iniisip ni Rafael. Kaya tinanong niya ito. Ikaw ba? Anong plano mo sa buhay mo? Napakamot si Rafael sa batok. Wala akong plano actually. Lahat na meron ako mana lang. Hindi ko naman talaga pinaghirapan. Ngayon parang hindi ko na alam kung ano bang dapat kong gawin. Tumawa ng mahina si Blair. Alam mo, Rafael, ang buhay parang pag-iigib ng tubig. Napakunot noo si Rafael. No? Anong connect nun? Kapag umasa ka lang sa ibang mag-iigib para sa'yo, hindi mo mararanasan ang tunay na hirap at halaga ng tubig. Pero kapag ikaw mismo ang nagdala ng timba, mararamdaman mo ang bigat. Pero mas ma-appreciate mo kung gaano kahalaga ang bawat patak. Kung gusto mo mabuhay ng may saysay, kailangan mong matutunang magbuhat ng sarili mong timba. Napatulala si Rafael. Ang lalim nun ah. Parang dapat i-post sa Instagram. Ulol! Anib Blair sabay hampas sa braso niya. Tumawa lang si Rafael. Pero alam niyang may punto si Blair. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unti nang nagiging parte ng buhay ni Rafael si Blair. Natutunan niya ng gumising na maaga at kahit papaano, hindi na siya mukhang turista sa lugar. Pero sa kabila ng lahat ng yun, may isang bagay siyang hindi inaasahang matutunan. Ang mahulog sa isang babaeng parang imposible mahalin. Walang ginawa si Blair, kundi pahirapan si Rafael. Utusan siya ng walang awa. At kung minsan, bigyan siya ng literal na pasa. Pero sa bawat asar at suntok, doon niya nakita kung gaano katotoo ang babae sa kanya. Walang pagpapanggap, walang sugarcoating. At habang lalong lumalalim ang samahan nila, mas nahuhulog si Rafael kay Blair. Isang gabi, nag-aayos siya ng panggatong sa labas ng bahay. Lumabas si Blair mula rito. Nakaputing oversized na sando, lumang shorts, hawak ang isang tasa ng mainit na kape.
Ba't di ka pa natutulog? Di ako makatulog eh. Tumayo si Rafael at tinanggal ang jacket. Hinagis niya ito sa mukha ni Blair. Ano to? Sigaw ng babae at bahagyang nagulat. Alam ko nilalamig ka. At alam ko hindi mo aaminin yan. Kaya inunahan na kita. Sandaling natahimik na lang si Blair at napatitig sa jacket. Hindi naman ako nilalamig. Sagot niya pero hindi niya binalik ang jacket. Kinabukasan, tila wala lang nangyari kay Blair. And as usual, masungit pa rin ang babae. Ano na namang tingin yan? Aniya kay Rafael nang makita itong kanina pa siya tinititigan. Habang tumatagal ang lalaki sa bahay niya, nagiging makapal na ang mukha nito para titigan siya nang hindi nahihiya. Wala, bawal bang pagmasdan ka? Tigil-tigilan mo yan ah. Irap ni Blair. Pero hindi nagpatinag si Rafael. Sanay na siya sa ugali ni Blair. At kung tutuusin, mas lalo pa siyang nawiwili dito. Hindi siya sanay na hindi siya pinapansin ng babae. Kaya naisipan niyang gumawa ng paraan para mapansin siya nito ng todo. Anong paborito mong pagkain? Tanong niya bigla. Napakunot ang noo ni Blair. Bakit? Gusto ko tayo pagluto. Tumawa ang babae. Ikaw? Magluluto? Hoy, marunong ako magluto ah. Ewan ko lang kung masarap. Ay di wag na. Sagot ni Blair sabay irap. Saka muling nagpatuloy sa ginagawa. Kinagabihan, nang nagpapahinga na si Blair sa loob ng bahay, abala naman si Rafael sa maliit nilang kusina. Wala siyang alam sa pagluluto pero nag-search na lang siya sa internet. Gamit ang kanyang lumang cellphone. Sinubukang hanapin kung paano magluto ng tinola. Yun ang sinabi ni Blair na paborito nito. Kaso nga lang, kulang siya sa ingredients. Wala akong luya, wala akong sayote, wala akong dahon ng sili. So ano meron ako? Kaya naman pagdating ng umaga, nang nakaupo na si Blair sa labas, biglang lumabas si Rafael mula sa kusina na may bitbit na mangkok. Ano yan? Tanong ni Blair nang mapansin siya nito. Tikman mo. Inilapag ni Rafael ang mangkok sa maliit na lamesa. Bumuntong hininga si Blair, pero kumuha rin siya na isang kutsara ng sabaw. Ilang segundo lang ang lumipas, agad niyang niluwa ito. Anong klaseng tinola to? Bakit? Napapakamot ulong tanong ni Rafael. Walang lasa. Uy, may asin yan ah. Asin lang? Sigaw ni Blair. Nagtataka kung paano nag-survive ang lalaking to sa buhay. Wala ko ibang rekado eh. Sinampal ni Blair ang mesa. Anong tingin mo sa tinola? Pinakulo ang tubig na may manok? Hindi ba yun naman talaga? Hindi mapigilang matawa ni Blair, kahit gusto niyang magalit dito. Sa susunod, huwag ka na magluto kung hindi mo alam ang ginagawa mo. Umiti lang si Rafael, kahit pinagagalitan na siya. Oh, anong iningiti-ngiti mo dyan? Tanong ni Blair. Wala lang, masaya lang ako. At bakit? Kasi, ngayon lang kita nakitang tumawa ng ganyan. Napatigil si Blair sa sinabi ni Rafael. Hindi niya alam kung paano magre-react. Totoo naman na hindi siya mahilig tumawa ng basta-basta. Obviously, si Rafael ang nakakatawa o mas tamang sabihin ang pagiging hopeless nito. Aba ewan ko sa'yo, nakakahiya ka. Sabi niya sabay tayo at iniwan si Rafael sa lamesa kasama ang sabaw na tinola na mas mukhang tubig kesa ulam. Pero imbes na mapikon, lalo lang natuwa si Rafael. Kasi alam niyang nakuha niya ang atensyon ni Blair at para sa kanya, isang malaking achievement na yon. Maaga pa lang, gising na si Rafael nang makita niyang abala si Blair sa paghahanda ng mga gamit para sa pang-araw-araw na trabaho. Nagdesisyon siyang kulitin ito ulit. Good morning! Bati niya habang dala ang isang bungkos na gulay. Kumunot ang noo ng babae. Anong ginagawa mo? Nagpapakitang gilas. Dahil ayaw mo sa lasang tubig na tinola, ngayon naman, ikaw ang magluluto tapos ako assistant mo. Assistant? Gusto mong
Sabihin na ako pa rin ang gagawa ng lahat? Pero ako naman taga-abot ng ingredients, taga-hugas, taga-punas ng pawis mo kung gusto mo. Sira ulo. Aniya, sabay hampas sa braso ni Rafael. Hindi kita kailangan, no? Wow, masakit naman nun. Paawang sabi ni Rafael habang hinihimas ang braso. Pero sige, fine. Kung ayaw mo ako maging assistant, pwede ako maging student mo. Turuan mo ako magluto. Bumuntong hininga si Blair at nawalan na ng gana sa drama ng lalaki. Pero sa totoo lang, wala rin siyang choice. Mas mabuting turuan na lang ito kaysa hayaang sirain pa nito ang kusina. Sa hindi malamang dahilan, nasanay na si Blair na laging nasa paligid si Rafael. Hindi niya man gustong aminin, pero hindi niya na ito itinuturing na istorbo. Kahit minsan, gusto niya itong sabunutan sa kakulitan. Hoy Rafael, anong ginagawa mo dyan? Tanong niya nang makitang nakaupo ito sa ilalim ng puno. Tinitignan ng buwan. Para saan? Para isipin kung ano pa bang pwede kong gawin para mapansin mo ako. Tarantado ka talaga, no? Sagot ni Blair, pero hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya. Huli ka! Ngumiti ka! Sigaw ni Rafael sabay turo sa mukha ni Blair. Bumalik agad sa pagiging seryoso ang mukha ng babae. Wala ka nakita? Aba, denial is real. Hindi na ako natutuwa sa'yo, Rafael, ha? O, teka. Nagpa-blush ka ba? Tukso niya at sinisipat ang mukha ng dalaga. Ano? Anong blush-blush? Inis na sagot ni Blair sabay hampas sa braso ng lalaki. Aray! Wala ka talagang preno sa pananakit, no? Reklamo ni Rafael. Hawak ang braso niyang tinamaan. Ikumpuro ka kasi kalokohan. Sagot ni Blair bago muling kumuha ng tubig at uminom para mabawasan ang sama ng loob niya sa kakulitan nito. Nang maging abala si Blair sa pagsasaayos ng mga gamit sa labas ng bahay, si Rafael naman walang magawa. Nakahalukip-kip siyang nakaupo sa isang malaking bato habang pinapanood ang bawat kilos ni Blair. Or Blair, turuan mo naman ako mag-self-defense. Biglang sabi ni Rafael. Napatingin si Blair sa kanya na parang nakarinig ng isang nakakatawang bagay. Ikaw? Self-defense? Para saan? Kasi alam mo na, baka may sumugod ulit sa akin. Dapat marunong akong lumaban, di ba? Tama ka dyan. Pero ang tanong, kaya mo ba? May halong pang-aasar na sagot ni Blair. Siyempre naman, huwag mo ako minamaliit, Blair. Sige nga, tumayo ka dyan, tuturuan kita. Mabilis na tumayo si Rafael at handang ipakita na may ibubuga siya. Una, ituturo ko sa iyo kung paano lumaban gamit ang tamang stance. Sabi ni Blair, bago tumayo ng maayos. Bahagyang nakaflex ang tuhod at nakaposisyon ang kamao sa harap. Ganito dapat. Ginaya naman ni Rafael. Hindi ganyan! Sabay hampas ni Blair sa tuhod niya. Hindi ka uod para maging malambot. Ang lambot ng tindig mo. Parang pinoproject mong magmumodelo ka sa runway, hindi sa laban. Hoy, natural tong katawan ko, no? Fine. E di sige, subukan na lang natin ang basic na pagtakas kapag hinawakan ka sa braso. Napapailing na saad ni Blair at tinatansya ang lalaki. Nilapitan siya ni Blair at bigla siyang hinablot sa kwelyo ng damit. Ano ngayon ang gagawin mo? Tanong nito at walang babala na hinatak siya palapit. Blair, parang alapit natin. Hindi pa siya tapos magsalita nang bigla siyang siniko ni Blair sa tagiliran. Napasigaw siya sa sakit habang hawak ang tagiliran niya. Bakit ang hina ng resistensya mo? Wala pa yon, Rafael. Natatawang sabi ni Blair. Huwag kang ganyan. Ang katawan kong to hindi sanay sa sakit. Madramang sagot ni Rafael. Di sanayan natin. Bago pa siya makatanggi, biglang sinubukan ulit siyang hawakan ni Blair. Pero sa pagkakataong to, mabilis siyang lumayo. Hoy, ano to? Advance na agad? Wala nang warm-up? Sigaw ni Rafael. Diyos ko, Rafael, sayang lang oras ko sa'yo.
Ngumiti ang lalaki, kahit mukhang bibigay na siya. At least napansin mo ko. Nanlisik ang mga mata ni Blair. Lumapit ka rito nang sa gayon masaktan kita ng todo. Mabilis namang kumaripas ng takbo si Rafael. Ayoko na! Ang brutal mo, Blair! Sa halip na mainis, napailing na lang si Blair at napangiti. Ngunit, hindi lahat ng araw nila masaya. Dahil, dumating ang araw na matutuklasan ng mga humahabol kay Rafael kung nasan siya. Rafael! Gulat na napasigaw si Blair nang makita niyang tumama ang bala sa tagiliran ni Rafael. Kitang-kita niya kung paano ito napaluhod sa lupa bago tuluyang bumagsak. Hindi niya inaasahan na matutuntun sila agad ng mga kalaban. Wala siyang oras para mag-isip. 2 kalaban na sumugod. Agad niyang inasinta ang isa sa leeg gamit ang patalim na nasa bulsa niya. Bago pa mahulog ang isa, tinuhod niya na ang pangalawa sa sikmura. Sabay sinundan ng isang suntok sa sentido. Mabilis siyang lumapit kay Rafael. Hinila ito papunta sa isang liko sa kakahuyan upang hindi sila makita ng iba pang humahabol sa kanila. Rafael, hoy! Gumising ka! Inis niyang saad habang sinisikap takpan ang sugat nito gamit ang sarili niyang panyo. Mahina itong umungol at bahagyang iminulat ang mata. Blair, bakit parang ang ganda mo bigla? Tanga! Mamatay ka na! Puro ka pa rin pambobola. Di pa ako mamamatay. Nilingon siya ni Rafael kahit nanghihina. Hindi ko pa natitikman ng matinong tinola mo. Muntik nang maputol ni Blair ang pasensya niya. Kung mamamatay ka dahil sa sugat mo, ako na maglilibing sa'yo. Pero bago yan, sasaktan muna kita. Narinig niya ang paparating na kalaban. Hindi sila pwedeng mahuli. Kailangan niyang dalhin si Rafael sa ligtas na lugar. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga bago hinila si Rafael at isinakla ito sa balikat niya. Hoy Blair, kaya mo ba ako? Mahina nitong bulong. Papatayin kita kapag di ko kinaya. Sagot niya, saka mabilis lumakad palayo. Nagising si Rafael sa matinding kirot sa tagiliran. Ramdam niya ang bigat ng kanyang katawan. Nang idilat niya ang mga mata, nakita niyang nasa loob siya ng isang lumang bahay. Napalingon siya at nakita niya si Blair. Nakatayo ito sa tabi ng isang maliit na mesa. Nagpapalit ng benda sa braso na bahagyang may galos. Buhay pa ako? Mahina niyang tanong. Napatingin si Blair sa kanya na walang emosyon sa muka. Oo. Malas mo, no? Sakit ng tama ko, Blair. Malamang. Binaril ka eh. Ano yan expect mo? Sinubukan niyang umupo pero napangiwi siya sa sakit. Dahan-dahan siyang lumingon sa babae. Ano nangyari? Huminga ng malalim si Blair bago sumagot. Natuntun ka nila. Hindi lang simpleng sindikato yung humahabol sa iyo, Rafael. Isang secret organization na may koneksyon sa gobyerno. Napakurap si Rafael. Ano? Tumahimik saglit si Blair bago muling magsalita. At may isang bagay pa akong hindi nasabi sa iyo noon. Napatingin si Rafael sa kanya. At doon niya napansin ang kakaibang lamig sa boses nito. Anong hindi mo nasabi? Minsan ako nautusan para patayin ka. Napatigil si Rafael parang binagsakan siya ng malamig na tubig sa narinig. Pinanood niya ang mukha ni Blair. Hinahanap ang pagsisinungaling sa ekspresyon nito. Pero seryoso ang babae. Pero tinanggihan ko ang misyon. Hindi ako pumapatay ng inosente. Bakit? Bakit mo ako niligtas kung ganun? Dahil hindi kita kayang patayin, Rafael. Wala naman akong dahilan para gawin ang misyon na yun eh. Matagal na ako nag-quit sa pagiging sunod-sunuran. Napangiti si Rafael kahit may sakit pa sa sugat niya. Ibig sabihin may gusto ka sa akin? Gago. Sagot ni Blair at hinampas ng mahina ang kanyang binti. Napahalakak si Rafael pero agad siyang napaungol sa sakit. Huwag mo kong patawanin, ang sakit Blair eh. Buti na lang at buhay ka pa. Iba talaga kapag masama, matagal mamatay. Sumimangot na lamang si Rafael sa sinabi niya. Nagpa siya ang dalawa na pumunta sa bahay ni Rafael.
Iniisip ni Blair na maghanap muna sila ng sagot kung bakit tinutugis si Rafael ng mga sindikato. At sisimulan nila yon sa mismong bahay nito. Dahan-dahang pumasok si Rafael sa loob ng bahay niya. Hawak ang tagiliran niya nakabalot ng bagong benda. Sumunod sa kanya si Blair na alerto pa rin habang hawak ang baril. Pakiramdam ni Rafael na kahit nasa sariling bahay na siya, hindi pa rin siya ligtas. Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong takot. Hindi para sa sarili niya, kundi sa mga sagot na maaaring matuklasan niya. Sigurado ka bang dito dapat tayo magsimula? Tanong ni Rafael habang tinitignan ang lumang study room ng kanyang yumaong ama. Kung may kinalaman ng sindikato sa pamilya mo, malamang may iniwan silang bakas. Lalo na kung tama ang hinala kong may tinatago ang tatay mo sa'yo. Matagal nang hindi nagagamit ang study room. Amoy lumang papel at kahoy ang buong silid. At kahit walang masyadong alikabok, halata na ang ilang gamit na hindi nagalaw sa mahabang panahon. Mabilis na sinimula ni Blair ang paghahalughog sa mga drawer. Si Rafael naman naghanap ng kahit anong pwedeng palatandaan sa mga bookshelf ng kanyang ama. Ilang minuto ang lumipas nang makarinig sila ng mahinang tunog. Pareho silang natigilan. Napatingin si Blair sa isang lumang estante kung saan may bahagyang nakalabas na kahoy na panel. Agad niya itong hinila at bumukas sa isang maliit na lihim na compartment. Isang lumang dokumento ang nakasilid doon na para matagal na hindi nagagalaw. Maingat tong kinuha ni Rafael at binasa ang nakasulat sa papel. Rafael. Mahinang sabi ni Blair. Hindi nakapagsalita si Rafael. Hindi siya makapaniwala sa binabasa niya. Dahil lang nabasa niya doon, hindi pala siya tunay na anak ng lalaking nagpalaki sa kanya. Ang kanyang tunay na ama ay isang dating general na isa sa mga pangunahing target ng sindikatong humahabol sa kanya ngayon. Ayon sa dokumento, si General Rivas ay pinatay 10 taon na nakalipas matapos niyang tangkaing ilantad ang mga illegal na operasyon ng gobyerno na konektado sa sindikato. Bago pa man tutuluyang napatay, itinago nito ang anak na si Rafael upang hindi ito magamit bilang leverage laban dito. Si Rafael, pinalaki ng isang kaibigan ng general, ang taong matagal niyang tinatawag na ama. Nang hina ang tuhod ni Rafael, napaupo sa isang silya. Hindi ako makapaniwala. It all makes sense now. One of the reasons kung ba't hindi ko tinanggap na i-assassinate ka. Dahil nakita ko ang impormasyon tungkol sa'yo, may butas sa kwento nila. Sinasabi nilang delikado ka raw. Pero wala silang konkretong ebidensya. At ngayon, naintindihan ko na. Hindi ka nila gusto. Dahil anak ka ni General Rivas, ang taong muntik nang bumuwag sa kanila noon. Natahimik si Rafael. At dahil buhay ka pa, ibig sabihin, natatakot silang tapusin ang iniwan ng tatay mo. Umigting ang panga ni Rafael. Hindi niya akalaing ang buong buhay niya ay isang napakalaking kasinungalingan. Pero hindi naman pwedeng tumakbo lang siya palagi. Kaya siya mismo ang nagsuggest na kailangan na nilang lumaban para matapos na rin ang gulo na kinasangkutan ng ama niya noon. Siya ang tatapos dito. Sa malawak na warehouse sa gilid ng lungsod, tahimik lang na nakatayo si Rafael. Nakatingin siya sa digital map na nakadisplay sa malaking screen. Ang warehouse na ito, hindi ordinaryong imbakan. Ito ang command center nila ni Blair, kung saan nila pinagpaplanuhan kung paano matatalo ang mga taong gustong pumatay sa kanila. Sa tulong ng mga dating kasamahan ni Blair, natuntun nila ang pangunahing hideout ng mga sindikato. Isa itong high security estate na pag-aari ng isang kilalang negosyante na palihim palang kasabwat ng grupo. Madilim na ang paligid nang pumasok ang strike team sa compound. Sa isang gusali malapit sa estate, nanatili si Rafael kasama ang tech team. Blair, binuksan ko na ang access sa security cameras. Anunsyo niya sa earpiece. Nakikita ko ang mga bantay sa second floor. May 3 sa main hallway, 2 sa rooftop. Copy that.
Agad na umakyat si Blair sa dingding gamit ang grappling hook. Kasabay ng dalawa pang operatives, isang bantay, ang lumabas upang magpatrolya. Pero hindi na ito umabot sa susunod na hakbang dahil tinamaan na ito ng silenced bullet mula sa isa nilang sniper. Dahan-dahang gumalaw ang team. Isa-isa nilang inalis ang mga bantay hanggang sa makarating sila sa main office. Sa loob nito, isang matandang lalaki ang nakaupo sa harap ng mesa. Naninigarilyo habang nakatingin sa kanila ng walang takot. General Rivas' son. Sabi nito habang nakatingin kay Rafael, nakapapasok lang ng silid. Hindi ko akalaing magiging ligtas ka. Nakakamangha. Hindi ko rin inakalang aabot ako sa puntong to. Pero alam mo ba, ang mas hindi ko inasahan? Tumingin ito kay Blair na hawak ang isang USB drive na ang mismong tao mong pinagkakatiwalaan nag-leak ng lahat ng impormasyon mo sa amin. Kasabay nun, bumukas ang mga screen sa opisina. Ipinapakita rito ang live footage ng illegal dealings ng sindikato mula sa drug trade hanggang sa korupsyon sa gobyerno. Ipinadala na rin to sa media at sa mga otoridad. Nakita nilang nanlaki ang mata ng matandang leader. Mga wala kayong alam sa larong to. Hindi na ito natapos magsalita nang biglang sumugod ang mga operatiba upang arestuhin ang lalaki. Makalipas ang ilang araw, nakatambay lamang sa isang cafe si Blair. Tahimik lang siyang nakatingin sa labas ng bintana. Iniisip kung anong gagawin sa susunod. Wala na siyang dahilan para manatili sa syudad kung saan nakatira si Rafael. Balik na lang siguro ako sa bahay. Di naman ako taga dito. At tulad ng inaasahan, hindi natawa si Rafael nang sinabi niya ito sa lalaki. Talaga? Yun lang? Paano ako? Tanong ni Rafael sa kanya. Paano ka? Rafael, hindi naman tayo magjowa para isipin ko yun, no? Sagot ni Blair habang inaayos ang gamit niya. Alam mo, Blair, minsan gusto kitang, ewan ko, i-report sa barangay captain niyo para sa kung anong batas na nilabag mo. Anong batas? Yung bawal maging manhid sa obvious na feelings ng isang tao. Sagot ni Rafael sabay irap. Ewan ko sa'yo. Kung gusto mong bumisita, puntahan mo ako. Pero wag kang umasa na i-welcome kita at maghanda pa. Swerte mo naman kung ganon. Tahimik ang barangay nang bumaba si Blair mula sa jeep. Pakiramdam niya, nanumbalik siya sa tahimik at simpleng buhay. Pero pagdating niya sa bahay, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino nakatayo sa harapan ng bahay niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya at lumapit sa pwesto ni Rafael. Nagbabakasyon. Bakit dito? Napakamot sa batok si Rafael. Sinabi mo kasing puntahan kita, kaya dito na rin ako lilipat. Iba ang salitang bisitahin mo ko. Sa lumipat ka rito at magpanggap na parte ka ng barangay. Sagot ni Blair. Wala naman nagsabing hindi pwede yun. At saka, para namang hindi ako nakatira dito ng ilang buwan. Pinagmasdan ni Blair ang itsura nito. Mukha itong naligaw na negosyante sa probinsya. Bago pa man siya makaangal, nagpatiuna na itong pumasok sa bahay niya. Agad na upo si Rafael sa lumang sofa na mukhang pinagdaanan na ang lahat ng sakuna sa mundo. Naglakad-lakad dito habang tinitignan ang loob ng bahay. Umayos na upo si Rafael at ngumiti. Dito muna ako. Anong plano mo? Tatambay ka lang sa bahay ko? Ayoko ampunin ka, Rafael. Tama na yung pagiging pabigat mo noong nakaraan. Napangisi si Rafael at nagpakalat-kalat palalo sa loob ng bahay. Waring ginagawa niya itong sariling teritoryo. Binuksan niya ang isang aparador, sumilip sa bintana, sinipat ang isang lumang family photo ni Blair sa dingding. Bakit parang kulang to? Tanong niya habang tinuturo ang larawan. Hindi lahat kailangan nandyan. Sagot lang ni Blair, inirapan siya at naglakad papuntang kusina. Sinundan siya ni Rafael. So ano ulam natin? Napahinto si Blair, dahan-dahang lumingon at tinignan ang lalaki. Excuse me? Anong ulam natin? Gutom na kasi ako.
Alam mo naman, di ba? Malaking bagay ang naging mission natin. Maraming energy ang nagamit. At saka, nakikitira na ako dito, di ba? Napabuntong hininga si Blair at tumingin sa orasan. 3:00 pa lang ng hapon pero pakiramdam niya, isang buong araw na siyang pagod sa presensya ni Rafael. Alam mo, kung gusto mo ng pagkain magluto ka. Sabi niya at dinukot ang isang kaldero mula sa ilalim ng lababo. Kaya mo ba ipagluto ang bisita mo? Una sa lahat, hindi ka bisita. Ikalawa, kung gusto mo mabuhay, magluto ka. O kaya bumili ka sa tindahan sa kanto. Huwag kang magpanggap na parang di mo alam. Naiinis lang kasi ako. Napakamot sa batok si Rafael. Grabe naman to, biro lang naman eh. Kinabukasan, maagang nagising si Blair. Nagtataka kung ba't parang ang ingay sa labas. Paglabas niya, bumungad sa kanya ang eksenang hindi niya inaasahan. Nakasando at lumang short si Rafael habang nagwawali sa harap ng bahay, habang kinakausap ang mga kapitbahay. Rafael! Tawag ni Blair. Naglalakad papunta rito. Aba, gising ka na pala, honey. Sagot ni Rafael na parang kasal na sila ng 10 taon. Nalaglagan pa nga ni Blair. Ano? Blair? Ang bait pala ng nobyo mo? Sabi ni Aling Marta. Kanina pa yan tumutulong dito, nag-igib na nga ng tubig. Nagligpit ng upuan at ngayon nagwawalis. Ang sipag. Hay naku Blair, kung ako ikaw, pakasalan ko na yan. Dagdag pa ng isang kapitbahay. Nanigas si Blair. Rafael, pwede ba tayo mag-usap ngayon ah? Hinila niya ito papasok sa bahay. Bago pa ito magsalita, tinuro niya ito gamit ang matulis niyang daliri. Ano yung pinaggagawa mo? Anong pinaggagawa? Inosenteng tanong ni Rafael. Ba't mo sinasabing nobyo kita? Ngumiti ito habang nakasandal sa pinto. Hindi ba mas madali yun? Kesa ipaliwanag sa kanila yung totoo. Plus, gusto mo rin naman ako, di ba? Sino may sabi? Ang puso mo. Tumikim si Rafael at tinuro ang dibdib ni Blair. Narinig ko na gusto mong umamin pero matigas ka pa rin. Muntik nang mabitawan ni Blair ang sandok na nahawakan niya. Sira ulo ka talaga, no? Bulong niya. Pero hindi niya napigilan ang munting ngiti sa labi. Nakangiti pa rin si Rafael. So paano to? 1 linggo lang ba talaga ako dito? O may pag-asa ako manatili na mas matagal? Napatingin si Blair sa kanya. Alam niyang dapat palayasin niya na ito. Pero bakit parang gusto niyang manatili pa ito? 2 buwan na makalipas. Tahimik na nagluluto si Blair ng almusal nang mapansin niyang may kung anong mali sa paligid. Dati kapag nagising siya, kailangan pa niyang hanapin si Rafael kung saan to nakatambay. Pero ngayon wala siyang marinig kahit kaluskos man lang nito. Hindi kaya umuwi siya ng lungsod? Bulong niya sa sarili. Pero parang imposible. Kahapon lang, nagyaya pa ito mamasyal sa ilog. Sinilip niya ang sala, pero walang tao. Dumiretso siya sa kwarto ni Rafael na hindi niya nga tinanggi na talagang itinuturing ng sarili niyang kwarto ng lalaki. Hinawakan niya ang doorknob at binuksan to. Pero bago pa siya magduda na may nangyaring masama, biglang napatalon si Blair na bumukas ang pintuan ng banyo. Lumabas si Rafael na bagong ligo. Basang-basa pa ang buhok at walang saplot pang itaas. Napasigaw siya. Isinigaw niya ang pangalan nito sabay talikod. Nang makita ang lalaki nakatapis lang ng tuwalya sa bewang. Anong problema mo? Araw-araw naman tayo nakikita dito, ngayon ka pa nahihiya. Ba't ka kasi nakahubad? Pwede ka naman magsuot muna ng damit bago lumabas, diba? Sanay na si Blair na makakita ng hubad na lalaki. Lalo na nung sundalo pa siya. Pero hindi niya alam kung ba't nahihiya siya nang makita ang katawan ni Rafael ngayon. Narinig niya ang mahinang tawa ni Rafael. Cute mo kapag naiinis. Sabi nito bago tumalikod at bumalik sa loob ng kwarto nito. Sanay na si Rafael sa buhay doon. Sanay na siya magising na maaga para bumili ng pandesal. Sanay na rin siya mag-igib ng tubig kapag mahina ang daloy ng gripo at higit sa lahat, sanay na siyang unahan si Blair.
sakalan, para magluto ng almusal. Ang hindi pa rin niya nasasanayan ay ang pag-iwas kay Blair tuwing inaasar siya nito. Rafael, pakiabot nung... Ba't nag-uutos ka na para magtropa lang tayo? Reklamo ni Rafael nang iabot ang asin sa babae. Problema mo? Ano ba tayo? Magjowa? Tapos may call sign? Kapal ah? Bakit hindi? Doon din naman tayo pupunta. Ano? Napangiti lalo si Rafael nang makita ang gulat sa mukha ni Blair. Lumapit siya rito at unti-unting binawasan ang distansya. Nilang dalawa habang hawak pa rin ang bote ng asin. Bakit? Hindi ba? Blair? Agad na mula ang pisngi ni Blair, pero agad niyang iniwasan ang tingin nito at inagawang asin mula sa kamay ng lalaki. Tigil-tigilan mo nga ako, Rafael. Hindi ako natutuwa. Itinukod ni Rafael ang isang kamay sa mesa, habang ang isa naman isinuksok sa bulsa ng kanyang shorts. Ilang buwan na ako nakatira dito, Blair. Sapat na panahon na siguro para malaman mo seryoso ako sa'yo. Wala ka bang ibang maisip na gawin, ha? Siraulo ka rin talaga, no? Meron naman. Pero mas gusto kong kulitin ka. Napangisi si Rafael, saka mabilis dumampot ng isang perasong pandesal at sinubo yon. Hindi may tatangging sanay na si Blair kasama si Rafael. Ang ingay nito sa bahay, ang pag-aasikaso nito sa kanya, kahit hindi niya inaamin na gusto niya yon, at ang paulit-ulit nitong pangungulit sa kanya. Pwes, maghintay ka na lang ng sagot ko. Patagal pa ba yon? Tanong ni Rafael at dumungaw sa niluluto niya. Kasi kung isang taon pa baka pakasalan na kita ng diretsahan. Napabuntong hininga ang babae. Rafael, ewan ko sa'yo. Pero sa kabila nito, hindi niya mapigilan ang munting ngiti sa kanyang labi. Nasa harap ng bahay si Blair, nakaupo sa duyan, nakatingin sa langit. Tahimik ang gabi. Wala nang ibang tao sa labas, maliban kay Rafael na nakatayo sa tabi niya. Hawak ang dalawang bote ng soft drinks. Tahimik nitong inabot ang isa sa kanya na tinanggap naman niya. Hindi mo ba namimiss ang buhay mo sa lungsod? Biglang tanong ni Blair. Tumingin si Rafael sa kanya tapos uminom bago sumagot. Hindi ko na matandaan kung anong namimiss ko. Dito na ako nasanay. Hindi ka ba napapagod na nandito ka lang? Hindi. Dito kasi ako masaya. Napatigil si Blair. Tumingin siya kay Rafael. Pero nakatingin ang lalaki sa langit. Hindi alam ni Blair kung paano nangyayari. Pero parang may kakaiba kay Rafael nitong mga nakaraang araw. Hindi na ito kasing kulit o asartalo gaya ng dati. At iyon na hindi niya maintindihan. Uy, kumusta ka na dyan? Dati, siguradong may hirit pa si Rafael. Ngunit, nang hindi niya ito pansinin, tipid lang itong umiti. Oh, okay ka lang ba? Oo naman. At doon naisip ni Blair na, hindi kaya napapagod na ito? Baka nagsasawa na ito sa buhay probinsya. Baka naman kaya ito tahimik, kasi may gusto itong sabihin pero hindi masabi. Nakaramdam si Blair ng biglang kurot sa dibdib. Ayaw niyang isipin yon. Pero paano kung umalis na si Rafael? Paano kung isang araw magising na lang siya at hindi niya na ito makita pa? Natahimik siya. Ngayon niya lang na-realize na hindi niya gusto ang ideyang wala si Rafael sa araw-araw niyang buhay. At natatakot siya sa ibig sabihin nun. Sa huli, hindi na rin nakatiis si Blair. Lumabas siya at nakita si Rafael na nakaupo sa harapan ng bahay. Ano iniisip mo? Wala naman. Sagot nito pero hindi siya nito tinignan. Rafael, napabuntong hininga ang lalaki. Okay, sige meron. Tumingin ito sa kanya at doon lang napansin ni Blair kung gaano ito kaseryoso. Iba ito sa usual na Rafael na nakilala niya. Ano meron? Tumingin ito pabalik sa langit bago muling nagsalita. Alam mo Blair, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin pero tumigil ito saglit
Saka huminga ng malalim. Gusto kita. Gustong gusto. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Blair. At hindi lang basta nagugustuhan. Gusto kita makita araw-araw. Gusto kong makasama ka. Kahit sa pinakasimpleng bagay. Gusto kong ikaw ang una kong makita sa umaga. At ang huli kong makasama bago matulog. Alam kong ang kulit ko minsan pero seryoso ako ngayon, Blair. Nanatili siyang tahimik. Hindi alam kung paano magre-react. Pero hindi pa tapos si Rafael. Alam ko. Baka sabihin mo ang bilis ng lahat. Baka isipin mo makulit lang ako o wala lang to sa akin. Pero seryoso ako, Blair. Kung gusto mo, aalis ako bukas. Hindi na kita guguluhin. Pero kung may kahit konting parte sa'yo na gusto rin ako, kahit konti lang, baka pwede mo naman akong bigyan ng chance. Para siyang natulala. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero isang bagay ang sigurado niya. Hindi niya kayang mawala si Rafael. Kaya bago pa niya maisip ang ginagawa niya, bigla siyang tumayo at pumasok sa bahay. Saan ka pupunta? Habol ni Rafael sa kanya. Mukhang nagpanik dahil sa reaksyon niya. Pero imbes na sumagot, lumabas ulit si Blair. May hawak na siyang bote ng soft drink. Ano yan? Hindi siya sumagot. Sa halip, binuksan niya ang bote. Tinapat kay Rafael at ngumiti ng bahagya. Cheers! Natahimik si Rafael saglit, pero na makuha ang ibig sabihin ni Blair. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa labi nito. Kinuha nito ang bote ng soft drink at itinapat sa hawak ni Blair. Cheers! Sagot ng lalaki. Naging kakaiba ang kilos ni Blair pagkatapos ng gabing yon. Hindi niya alam kung anong gagawin, kung paano haharapin si Rafael. Lalo na't hindi pa niya lubusang nauunawaan ang nararamdaman niya. Oo, gusto niya ito. Pero nakakatakot. Paano kung di magtagal? Paano kung isang araw magising na lang siya, mawala ulit si Rafael? Kaya nagdesisyon siyang iwasan muna to. Good morning, mahal. Bati nito kinabukasan. Dala ang paboritong pandesal ni Blair. Hindi niya alam kung dahil sa tawag na yon o sa presensya ng lalaki. Pero pakiramdam niya, biglang uminit ang mukha niya. Blair lang. Gusto ko nga, mahal eh. Bakit di mo ako pinapansin, ha? Naniga siya sa kinatatayuan. Ano? Bakit ka ako parang iniiwasan mo ko? Natigilan si Blair. Ganun ba siya ka-obvious? Rafael, hindi ko lang alam kung paano. Di mo kailangan magmadali. Hindi kita pipilitin. Hindi ko rin inaasahan na agad-agad mo sasagutin ang nararamdaman ko. Napatingin siya sa lalaki na ngayon nakangiti lang sa kanya. Kaya kahit hindi pa niya kayang sabihin ng diretso ang sagot, may isang bagay siyang siguradong kaya niyang gawin. Inabot niya ang isa sa pandesal na dala nito at kinagat yon. Okay. Mahina niyang sabi. Okay. Ano okay? Okay lang na tawagin mo ako mahal. Sagot ni Blair at hindi na siya tumingin sa lalaki dahil ramdam niyang pulang-pula na ang kanyang muka. Sandaling natahimik si Rafael, pero nang lingunin niya ito, nakangiti na ito ng malawak. Okay, mahal. Sagot nito. Sabay kurot ng mahina sa pisngi niya. Isang linggo matapos ang pag-amin ni Rafael, napansin ni Blair ang pagbabago sa kanilang dalawa. Mas naging natural ang paglalambing ni Rafael sa kanya at unti-unti, natututunan niyang hindi na umiwas dito. At ngayong araw na ito, hindi niya alam kung paano siya napapayag ng lalaki na lumabas. Date ba to? Tanong niya habang naglalakad sila papunta sa ilog. Gusto mong tawagin na date? Tinatanong ko nga eh. Tumawa si Rafael. Oo, dito. Napahinto si Blair. Hindi inaasahan ang diretsong sagot nito. Nang lingunin niya ito, nakangiti lang ito sa kanya. Pagdating nila sa ilog, himik lang silang naupo sa malaking bato. Habang nakatitig sa dumadaloy na tubig. Himik lang silang dalawa, pero hindi naman awkward. Kaya mo na bang sabihin? Biglang tanong ni Rafael. Ang alin?
Hindi mo na kailangang iwasan ang palaging tinatanong ko sa'yo, Blair. Kung gusto mo, kahit pabulong lang yung sagot, kahit di ko masyado marinig. Huminga ng malalim si Blair. Sa loob ng ilang araw, unti-unti niyang natutunan kung paano kilalanin ang sariling damdamin. At ngayon, kaharap niya si Rafael, ramdam niya ang init sa dibdib na hindi niya kayang ipagkaila. Kaya inilapit niya ang mukha sa lalaki at bumulong. Sapat lang para marinig ng hangin. Rafael, gusto kita. Gustong gusto rin kita. Hindi siya sigurado kung narinig to ng lalaki. Pero nang humarap ito sa kanya, meron itong pinakamasayang ngiti na ngayon niya lang nakita at alam niyang naintindihan ito. Isang taon ang lumipas mula nang umamin sila sa isa't isa. Maraming nagbago. Pero may mga bagay ding nanatili. Kahit mayaman si Rafael, pinili pa rin itong manatili sa simpleng buhay sa probinsya kasama si Blair. Pero hindi ibig sabihin nun, tinalikuran niya na ang kanyang buhay. Si Blair naman, sa halip na iwasan ang pagiging bahagi ng mundo ni Rafael. Natutunan niyang tanggapin ito, pero hindi siya kailanman nagbago. Hindi siya naging materialistic. Hindi siya humingi ng kahit ano. Sa halip, sinigurado niyang kahit marami nang naabot si Rafael, hindi nito nakakalimutang bumalik sa simula. At higit sa lahat, natutunan niya yakapin ang kanyang damdamin ng buo. Gumigising pa rin si Blair ng maaga para mag-exercise, kahit na minsan niyayakap siya ni Rafael para pigilan siyang bumangon. Mahal, 5 minutes pa. Reklamo nito isang umaga. Nakayakap ito sa kanya habang nakahilata sa kama. Rafael, bitiwan mo ako kung ayaw mo masipa. Sige, sipain mo ko. Papagamot na lang ako kay Doc Villamor pagkatapos. Napairap si Blair. Ikaw bahala. Pero hindi niya nagawang sipain si Rafael. Sa halip, napabuntong hininga siya at hinayaan itong manatili ng yakap sa kanya. Sa loob ng ilang minuto bago siya tuluyang bumangon. Habang abala si Blair sa pang-araw-araw na gawain, lihim namang nagtatrabaho si Rafael sa isang proyekto. Alam niyang hindi habang buhay, mag-iigib si Blair at ang buong barangay. Kaya gamit ang kanyang pera at koneksyon, tahimik siya nagpatayo ng isang malinis na water system para sa buong lugar. At hindi lang yon, nagpatayo din siya ng maliit na ospital na may kompletong kagamitan at doktor na regular na bumibisita. Nang matapos ito, hindi niya agad sinabi kay Blair. Sa halip, dinala niya ito sa isang lugar isang gabi nang walang kaalam-alam ang babae. Kung anong naghihintay dito. Nasaan tayo? Tanong ni Blair habang nakapikit ang mga mata. Surprise! Sagot ni Rafael at nang tanggalin ang piring sa kanyang mata. Nanlaki ang mga ito sa nakita. Isang malaking water tank na may pangalan niya sa gilid. At hindi lang yon, sa likod nito, may bagong ospital na may malaking tarp na nakasulat na para kay Blair at sa barangay na kanyang mahal. Hindi agad nakapagsalita si Blair. Napatingin siya sa lalaki na ngayon nakangiti lang. Hindi lang ikaw ang gusto kong tulungan, Blair. Gusto kong gawing mas maginhawa ang buhay mo at ang buhay ng lahat dito. Tumingin siya sa paligid at sa mga taong lumuluha sa tuwa. Sa mga batang nagtatakbuhan sa paligid, sa mga matatandang nagdarasal sa harap ng ospital. Dito niya na-realize na hindi lang si Rafael ang nagbago. Nagbago rin siya. At wala siyang ibang gustong makasama habang buhay, kundi ang lalaking ito. Pagkatapos ng mahabang emosyonal na sandali, may naisip si Blair. Rafael. Ano? Tara, sparring. Napakunot ang noon ng lalaki. Ha? Gusto ko lang makita kung may natutunan ka sa training mo. Baka mahina ka pa rin. Excuse me? Sino may sabing mahina ako? Kaya mo ba akong talunin? Siyempre. Sige, subukan mo. Mabilis ang kilos ni Rafael, pero mas mabilis si Blair. Sa isang iglap, nahulog siya sa lupa habang hawak-hawak ang likod niya. Bumunghalit ng tawa si Blair habang nakatayo sa harapan ni Rafael na ngayon nakasubsob sa lupa at nakangiwi sa sakit. Oh, mahal, akala ko ba malakas ka?
Tukso niya habang nakapamewang. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, mabilis niyang hinatak si Blair pababa at napaupo ito sa kandungan niya. Okay, talo ako. Pero panalo ako sa posisyon natin ngayon. Nang mapagtanto ni Blair kung paano sila nagdikit, hindi niya napigilang mamula. Cheater. Natawa si Rafael. Kahit kailan. Marupok ka talaga pag ako kalaban mo. Napansin ni Blair ang malambot na ekspresyon sa mukha ni Rafael. Ang matamis nitong ngiti. At ang titig na punong-puno ng pagmamahal. Blair. Napasinghap si Blair nang maramdaman ang marahang haplos ng daliri ni Rafael sa kanyang pisngi. Isang banayad na haplos, ngunit sapat para magpadala ng kakaibang init sa kanyang katawan. Bakit? Alam mo na yon. Pero sige, kung nahihiya ka, ako na lang. Bago pa makapagprotesta si Blair, naramdaman niya na ang malambot na labi ni Rafael sa kanya. Isang marahang halikang ginawad nito sa kanya. Nang tuluyang maglayo ang kanilang mga labi, nanatili siyang nakatitig sa lalaki. Ang kanyang dibdib, nag-uumapaw sa hindi maipaliwanag na emosyon. At sa isang malambing na tinig, ibinulong nito ang salitang nagpalambot sa kanyang puso. Mahal kita, Blair. Isang banayad ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, habang marahang hinahaplos ang pisngi ni Rafael. At sa pinakamatapat niyang tinig, bumulong siya pabalik. Mahal din kita, Rafael. Hindi natin dapat minamaliit ang epekto ng isang tao sa ating buhay. Minsan, hindi natin alam na sila na ang sagot sa matagal nating hinahanap. Dumadating sila sa maling oras, ayon sa ating plano. Pero sa tamang dahilan, ayon sa tadhana. Ang kwento ni Rafael at Blair ay nagpapatunay na kahit pangit man na naging karanasan nila sa buhay, naging dahilan nito upang matagpuan nila ang isa't isa. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Ana Marie Tenorio, Alicia Ocfemia, Cecilia Naval, Aleph Pahe, Meremy Omay, Mary Abenwe, Jing Gaitan, Dolores Cabana, Amelia Bahar, Corazon Nepe, Arsenia Rustia, Crystal Hilario, Herowina Aquino, Flor Salvalion, at Cristina Herodias. Maraming salamat po sa inyong lahat.